So yun guys, no, magandang umaga po sa ating lahat. Ito na po yung ating 4D56 Mitsubishi engine. Ay malinis na po lahat at ito po ay handa ng buuhin sa araw po na ito. So yan ang ating mga spare parts from lower at saka sa upper. So yun guys, no, samahan niyo po ako sa araw na ito upang ating buuhin po ang legendaring makina ito ng Mitsubishi. Sa mga nakapanood po doon sa aking reels, ay ito po yung totoong kaganapan. Kasi yung reels po natin, yun po ay finished product. So baga ito po ay ating ito po yung totoong nangyari sa video ngayon. So dito guys, no, ay ito-torque po natin yung ating main bearing. Sa pagto-torque nga pala guys, ay magsisimula tayo sa 20. Ibabalance natin lahat ng tornilyo natin. Susunod po niyan ay 40, 60, hanggang maximum po tayo ng 80 foot-pounds po sa ating torque wrench. So dito guys, no, after maximum torque, siyempre i-check natin yung ating crankshaft. Pipihit-pihitin lang natin at saka ilagay na natin itong rear bearing seal. So makikita nyo guys, no, wala tayong ginagamit dyan na silicone, kundi pure gasket lang po talaga.
So dito guys, no, ikakabit po natin yung ating oil pump assembly. Baka magtaka po kayo na bakit parang bago. Ay yan po guys, ay hindi po bago yan. Yan po inirelease lang po natin dahil wala namang problema, kundi madungis lang, kaya ibindeck natin siya sa ganyang itsura po. So yan, kumikinang dahil po ay matyaga talaga si Carry Works maglinis ng kanyang trabaho. So dito naman guys, no, magkakabit na tayo ng ating bagong piston. Guys, piston lang ang bago dyan ha. Hindi po kasali yung connecting rods. Piston at saka piston ring lang yung, yan po yung bago dyan sa makikita nyo. Yung sa likuran naman ay hindi po bago yan. Bago daw, bagong linis talaga yan. So dito guys, no, yung positioning ng ating piston ring ng primary at saka secondary ay huwag nyo pong ipagtapat sa isang direksyon. So dapat yung isa nasa likod, gagaya niyan yung primary nasa ilalim, yung secondary naman ay nasa harap. So dito guys, no, magto-torque ulit tayo ng ating connecting rod. Ang connecting rod nut po natin ay nagre-range po yan ng up to 40 foot-pounds.
So, gagawin natin ay 20 foot-pounds tapos 40. So, yun po maximum natin sa ating connecting rod ng 4D56 engine po. Hindi naman po lahat ng makina ay 40 ang hapit. Depende po yan sa design ng makina kung gaano po kalaki ang ating tornilyo sa ating connecting rods. Pasukin lagi. Bisa lang ya. Okay. Oh, wala akong salunin. Time 30. Balik mo. Dahil lalagay ko sa base yung bago mo. Galing pare, ang original to. Kinukuha ko rin para So dito guys, no, magkakabit na tayo natin cylinder head. Baka kayo magtanong na naman kung bagong cylinder head natin. Ay hindi ho bago yan, bagong release lang po yan. Saan na rin naman? Tari. Ultra. Oo, yung mga pagdi So dito guys, no, sa part na ito, pasensya na kayo at medyo maingay kasi parang nagpapanday ng balisong yung kasama natin, no, sa kabila. Kaya hindi maiwasan guys na medyo maingay yung ating paligid dahil sa ibang gawarin na malapit lang din sa ating area.
Hyundai. Okay, yung Hyundai, ang daming ano yun. Ang daming ginayang makina. So dito guys, no, torque na naman tayo ng cylinder head bolt. Yun nga pala guys, no, kung yung torque natin sa main bearing natin at saka sa cylinder head bolt natin ay pareho lang po ang sukat niyan. Kasi ang tornilyo po niyan ay pareho po ang laki. So ang gagawin natin, magsisimula din tayo sa 20, 40, 60 hanggang maximum 80 din po ang ating ibibigay na torque dito sa ating cylinder head bolt. So, syempre, may proseso din kung paano hapitan yung bolt natin kasi 18 tornillos po ang ating cylinder head bolt. So, hindi po basta-basta kung saan tayo magsisimula at saka saan tayo magtatapos. So, dapat po ay procedure pa rin ng ating galaw sa paghahapit po ng mga cylinder head bolt na ito. At saka guys, no, huwag kalimutang i-review after natin ma-final lang 80 foot-pounds na pala ang hapit nito, ano? Huwag natin kalilimutan after sa 80 foot-pounds, i-review pa rin natin ang ating gawa. Gaya nito ating gagawin. Kasi pag yan kasi guys, no, pag ay sa isang pasada nyo lang ginawa, ay posibleng meron pong lumuwag dyan sa gitna ng ating head bolts. Kaya kailangan natin i-review kagaya nito ginawa natin. So 80 foot-pounds pa rin guys ang ating nilagay na torque. Pero itong ginawa natin ngayon dito as review na lang talaga kung merong lumuwag. Pero meron talagang lumuwag, hindi maiwasan yan guys. Kaya kailangan ng review. So dito naman guys, no, ang paghahapit nitong ating camshaft retainer ay yan po talaga ay nagre-range ng 30 foot-pounds pero hindi tayo nagamit ng torque wrench kasi kaya naman natin tansahin ang hapit talaga ng tornilyo ng ating camshaft retainer. So dito guys, no, ikakabit natin yung ating balancer shaft at syempre huwag kalilimutan ang padulas. Ito na nga pala guys yung ating injection pump, kinakabit na ho natin. So sa sobrang linis po niyan ay baka mapagkabalad pong bago. Pero hindi po talaga bago yan. Bagong linis kamo. Yun ang totoo.
Yan guys, no? Sa totoo talaga, sa lahat ng pyesa dyan sa harapan, itong water pump lang po talaga ang bago. So makikita nyo naman na kasing kulay, halos yung ating nilinis, pero hindi pa rin mapapantayan gawa ng bago. So dito guys, no, ito na yung isa sa mga pinaka-importante, yung ating timing. So yun si injection pump, so, itatapat lang po dyan. Pagdating naman dito sa ating balancer shaft ay meron din siyang tatapatan. Pagdating naman sa lower portion ng balancer shaft din, ayun, may nakakulay asul, yan, itatapat nyo lang dyan. At saka yung crankshaft naman ay meron siyang marking din. So bali basic lang guys, no? Kaya dito ay tatakpan na natin. So dito guys, no, ito na yung sinasabi natin kanina na tayo ay magpa-valve adjust. So tinapos lang natin muna ikabit yung timing belt, saka tayo mag-a-adjust ng valve clearance ng ating 4D56. So basic lang naman yun guys. At yun ng sukat kanina, isinabi ko na po sa inyo na yan po ay 10,000 of an inch. So straight. Kaya napaka-basic po ng makinang ito.
So yun guys, no, matapos nating i-adjust yung first stage, ang gagawin natin dito, ipipihitin na po natin. Kumbaga, lalagyan natin sa kalahati yung timing ng camshaft, kasi running mate procedure po yung ating ginagawang pag-adjust at pagkukuha po ng timing. Kasi guys, kung tutuusin, isang ikot lang po talaga ito eh. Napansin mo yung 1.5? Kung running mate procedure po ang inyong gagamitin para mas madali. Alright! So yun guys, no, matapos nating i-adjust lahat ng valves ng ating project, Ito ng oiler. susunod na naman natin yung ating kakabit. Yan, alam mo, nasa iyo na ito.
So yun guys, no? Ito yung reels natin pala. Oh, ganyan yung video. So, definitely tapos na po talaga yung ating engine. Ready to install na po ito na. So, makikita nyo na 100% kompleto na po siya. So dito guys, no, fast forward. Nakakabit na po yung ating engine. Sound check na po tayo. So yan, no, nakakabit na yung ating 4D56. Parang hindi bagay sa sasakyan, ha. Malinis masyado itong makina, makintab. Pero yung body ng sasakyan, Diyos ko po. So, start na tayo. Alright. See you next time guys sa ating ibang overhauling, no? At sa ibang video pa natin na ating sasagawa. So hanggang dito na lang muna. So salamat po sa inyong panonood. God bless.